kapag ka ang dinidinig ay ang kaso ng impeachable officer except that of the President of the Republic of the Philippines, it is the Senate President and no other. No other senator, to the exclusion of all other senators. Senate President ang dapat mag-preside. Ito ay kasalanan ni Sherwin Gatchalian. Nung Lunes, maagang bumigay si Sherwin Gatchalian. Sinuko niya yung bahagi ng kanyang mandato bilang Senate President na maging presiding officer lang naman ng impeachment court during the impeachment trial. Kanya nagbunsod ito ng pagfa-file o paghahain namin nung Lunes ng very urgent manifestation with motion. Ano po yung ating hinihiling doon? Sapagkat nailagay, it has placed in serious doubt itong legitimacy of the authority of the presiding officer of the impeachment court during the impeachment trial. And we are referring to the authority of Chis Escudero. Bakit? Alam ho ninyo, malinaw sa ating saligang batas na diskurso na natin dito, balikan lang ho natin ng kaunti. Yung Article 11, Section 6, malinaw dyan na tanging kapag ka ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas lamang ang nasasakdal o binibistahan ng impeachment court, yan lang ang tanging pagkakataon kung saan ang Chief Justice ng Republika ng Pilipinas at hindi ang Senate President ang magiging presiding officer. Pero kahit presiding officer ang Chief Justice during the trial of an incumbent President of the Republic of the Philippines, wala siyang bilang, hindi siya maaaring bumoto. Ngayon, nadiskurso na rin natin dito yung Constitutional Commission deliberation, records number 42, taong 1986, araw ng July 28. Malinaw yan, July 28, 1986. Nagkaroon ng debate, deliberasyon diyan sa Constitutional Commission sa pagitan ni dating COMELEC Commissioner or Chairman Munsod at ni dating Chief Justice Davide. Naisa nang magpanukala ni Chief Justice Davide na linawin yung una niyang pananaw na mayroong vacuum doon sa artikulong ating pinag-uusapan ngayon. Subalit tumugon agad si Constitutional Commission Delegate Munsod. Sinabi niya hindi na kinakailangan. Malinaw doon sa kanilang binubuong saligang batas noong taong 1986, July 28, during their deliberation. Nandyan po yan, nasa records po yan ng Constitutional Commission Deliberation, record number 42. Malinaw ho yan, July 28, 1986. Sinabi niya hindi na kailangan, malinaw na. Tanging pagbibista sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas lamang na hindi magiging presiding officer ang Senate President. Magiging Chief Justice ang presiding officer. Nasaksihan natin yan nung panahon ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada. So malinaw, in all other trial of any impeachable officer, it should be the Senate President who shall be the presiding officer and no other, to the exclusion of all other senator judges. Mali yung ginawang pagsuko, pag-iwas, pagtakas ni Senator Judge Sherwin Gatchalian sa kanyang katungkulan bilang presiding officer. Malinaw yan. Malinaw na malinaw yan. Hindi maunawaan, hindi lamang ako, kung hindi malinaw sa mamamayang Pilipino, ano pa ba ang ginagawa ng isang senator judge, Sherwin Gatchalian, katabi ng presiding officer? Total, sinuko mo, iyong kapangyarihan mo, yung mandato mo, yung iyong duty and obligation to be the presiding officer. Bumaba ka na lang doon sa mesa mo. Doon ka na lang. Nakakaasiwa eh. Nakakaasiwa. Pero hanga ka rin naman dito kay Chis Escudero. Kumuha ng PA, Senate President pa. Yan si Chis Escudero. Makikita natin, walang ginagawa eh. Hindi nagsasalita, hindi pwedeng mag-rule. Dapat doon na lamang siya sa baba. Baka maaari pa siya makapagtanong doon, tataas siya ng kamay, i-recognize siya ng presiding officer. Subalit, hindi nga po ito constitutional. Yung ginawa niyang pagsalin ng kanyang obligasyon at kapangyarihan bilang presiding officer, ito po'y paglabag na malinaw sa ating saligang batas. Malinaw ho yan.
The Constitution is our fundamental law. Pag sinabi yung fundamental law, lahat ng batas ay dapat alinsunod sa pinag-uutos ng ating saligang batas. The spring cannot rise above the source. Ang pinakamataas na batayan pagdating sa batas ay ang ating saligang batas. Hindi maaaring gumawa ng kahit anong batas o panukala ang kahit na anong legislative body, Senado man, Kongreso man, Provincial Board, City Council, Municipal Board, or Barangay Council, hindi maaaring magpasa ng kahit na anong panukala o kahit na anong regulasyon o kahit na anong batas kung hindi ito sang-ayon o kung lalabas itong higit na mas mataas o makapangyarihan sa Constitution, yung ating fundamental law. Ano po yung ating basis? Meron po tayong tinatawag sa ating batas. Sa ating batas, yung mga troll, makinig lang kayo para meron kayong makakuhang kaalaman para pag medyo gusto nyong bumatbat, meron naman kayong konting basihan. Meron tayong tinatawag na Doctrine of Constitutional Supremacy. Ano naman yung Doctrine of Constitutional Supremacy? Yung Doctrine of Constitutional Supremacy, simple lamang ho yun. If there is any law that conflicts with the Constitution, kahit na anong batas o regulasyon, kahit pa ito ay pag-uutos ng impeachment court, kahit pa sui generis o sui generis ang Korte ang impeachment court, pagka ang mga pag-uutos nito bangga o salungat sa ating saligang batas, ito ay void and has no legal power. It will have no legal authority. That in essence is the doctrine of constitutional supremacy. Tanong, constitutional ba ang ginawang pagsalin ng pagiging presiding officer ng impeachment court ni Sherwin Gatchalian kay Senator Judge Chis Escudero, who is now the presiding officer? To my mind, to our mind, yung aking mga colleagues na nag-file ng very urgent manifestation with motion on Monday, that is unconstitutional. Again, because it violated the doctrine of the constitutional supremacy. Meaning, in a nutshell, any law that conflicts with the Constitution is void and has no legal power. It has no legal authority. Mali yung pagsalin, paglabag na malinaw yan sa ating saligang batas. Ngayon, dahil nga mali yung ginawa, it was procedurally infirm. Meron ngayong a dark shadow of doubt hovering above diyan sa authority ng presiding officer of the impeachment court. Ulitin ko we are not questioning the validity of the constitution of the impeachment court. No. The constitution of the impeachment court is valid and according to the dictates of the Constitution. Walang debate doon. Ang tinatanong namin sa Korte Suprema at hinihiling namin sa Korte Suprema, pahintuin yung pagiging presiding officer ni Senator Judge Chis Escudero. Hindi ang impeachment court. Hindi ang impeachment court. Kung hindi, yung pagiging presiding officer ni Senator Chis Escudero. Bakit? Kasi nga ito'y labag doon sa doctrine of constitutional supremacy. Linabag nito ang malinaw na pag-uutos ng Article 11, Section 6 of our Constitution at kapag inatras pa ho ninyo, malinaw doon sa deliberation ng Constitutional Commission 28 July 1986 base sa kanilang records number 42. Malinaw doon na in all other cases, kapag ang dinidinig ay ang kaso ng impeachable officer except that of the President of the Republic of the Philippines, it is the Senate President and no other. No other senator to the exclusion of all other senators. Senate President ang dapat mag-preside. Ito ay kasalanan ni Sherwin Gatchalian.